Okay, so morning guys. No, so dito tayo sa talong. Practical tips dito sa talong. No, so ano ba yung management sa talong? Ano ba yung mga problema sa talong? Na-miss ko na yung talong guys. Gusto ko na rin magtanim. No, so mayroon tayong pagtatamnan ng talong na magandang area, may tubig. No, so before tayo magtanim, dito muna tayo sa talungan ng aking agaw na malapit lang sa ating ampalayahan. No, so nag-spray pa sila doon. Inantay ko lang after mag-harvest. No, so ano ba yung mga problema, kadalasang problema sa talong at paano solusyonan? No? So anong mga problema sa talong? Again, edad nito ay ano na siguro to guys, kasi pagkatanim ko dyan, tinatanim na din to, nasa 80 days siguro to. Yun nga lang, maliit pa kasi nung init, kasi rain feed, ito yung rain feed na rain feed lang, ulan lang talaga yung ano, kasi wala siyang tubig yung agaw ko, wala siyang tubig, so hinahayaan lang. So ngayon dahil umulan na, ito, no? So variety nito, Calixto F1. No, so at least may ano na, actually may na-harvest na siya konti-konti. Medyo maganda na. No? So doon tayo sa problema sa talong. No, so isa sa mga nakikita nating problema ay ito. No, so yan, shoot borer. Kinain ng mga uod. Ito mga ganito. No? So yan, nalalanta dahil yan may tae. So yan, may uod sa ilalim. No? So very common, shoot borer at saka fruit borer. No? So kadalasan sa fruit borer, no, hindi nyo makita-kita pag hindi kayo nag-spray regularly, doon nyo na mapansin sa bunga. Pero before siya nakapasok sa bunga, no, so nangyari yan ay dito siya sa bulaklak umaatake hanggang lumaki. So makikita nyo walang butas yung talong, pero may uod sa ilalim. No, so fruit borer, shoot borer, ano pa? No? So iisa-isahin natin anong solusyon. So number one na solution is yung frequency of spraying talaga. Ano? So again, yung mga insecticides ay area based din yan, no? So may instances na yung gold ay okay, no? Pagka-spray mo, solusyon wala na. Parang solved na yung mga uod, no? Pero pag yung area mo maraming taniman, maraming kapit taniman, tapos yung environment ay immune na sa gold, kahit ipaligo mo pa yan, di niya kayang solusyonan yan. Bakit? Kasi yung immunity ng mga sakit ng mga insekto ay ando na. No, so ano pa maliban sa gold, kotitso pwede rin sa uod, Bixar pwede pang uod, depende kung anong available sa area ninyo, no? Pwede Exalt, pwede Benevia, depende kung anong meron sa inyo, no? So kung mayroon din yung sa Agronica, Bio Optimax, pagkaya pa sa area, pwede.
no? So isa din yan sa mga titingnan mo. Bakit effective, bakit hindi, no? Kasi area yan, area matters talaga, no? So tapos trips at saka mites, no? Yung makikita nyo yung mga main dulo, pag walang insekto yan, dapat violet sana yan. Yan. No, so dito sa talong, trips, mites, saka whiteflies, bundle yan. Ting mainit yung panahon. No? So ano ba yung solusyon sa trips, mites, at saka whiteflies? Again, pareho lang ng ampalaya. Pwede ka, alika, mix perfectayon, pwede confidor, no? Pwede execute, or any abamectin yung EI, no? Kasi itong mga ganito dapat tingnan mo, yan, tingnan nyo yung ilalim, medyo kinakalawang kasi may trips, mites at whiteflies yan. Kita nyo ba? Ano, gumagapang, no? So yun yung common, uod, trips, mites, tsaka whiteflies. Tapos yung problema sa ito, nalalagas yung mga bulaklak. Ayan, no? So doon na papasok kung okay yung pag-spray mo ng insecticides, considering yung frequency dito is normally, again, area based. Pag kaya lang yung once a week, the best. Pero pag marami kang kapitaniman o yung area mo palagi lang tinatamnan, paulit-ulit, pabalik-balik, so the best is yung 2 times or twice a week yung pag-spray mo, no? Tapos doon tayo sa bulaklak. Bakit nalalagas ang mga bulaklak? Ayan, wala na at hindi tumuloy, no? So dito kung pagbabasihan mo, ito tumuloy, isa lang yung main, no? Tapos itong sa dito wala, nalalagas, no? So marami din yang variables, considering walang problema, wala si trips, wala si mites, wala si uod. So doon ka magpo-focus sa ano ba yung pinapakain mo, no? Kasi pag ganitong edad, fruiting, no? Fruiting stage, so kailangan yung abono is more on high potash, no? So dapat anong abono? Complete. Pwede ka mag-mix rin ng 1620 or 1846 plus potash, no? Yung 0060. Ang dami kasing sakit nito guys, kasi galing sa init. Bandol yan. Tapos no pruning to sa kanya. So again sa atin, best yung Y pruning talaga. Kasi malinis yung sa ilalim. Dito sa angat, dito sa taas yung pagbunga. No? So bulaklak. Tapos dapat high calcium na foliar yung gagamitin mo para kakapit, no? Yung maulan, sobrang ulan, para kakapit yung bulaklak at magpatuloy at magtuloy-tuloy na maging bunga, no? So once napatuloy mo na yung bulaklak, naging toy-toy na, no, yung frequency sa sa akin sa Calmax, again, hindi tayo nagpo-promote, hindi tayo binabayaran sa mga animal na yan. Laging laking tulong, pero yun nga lang, additional cost. Pero again, when it comes to harvest, maganda yung bunga, maganda yung pagbunga, maganda rin yung bunga, makinis, no? So laking tulong, no? So sa akin, ma-recommend kong foliar is Calmax, high calcium foliar.
No? Dito sa mga bulaklak. Para at least healthy yung mga bulaklak at considering okay lang yung tanim. So makikita mo talaga yung bunga na maramihan kasi lahat ng mga bulaklak na makikita mo ay maging maliliit na toy-toy. No? So tapos fungicides, of course, pag madalas ng ulan, kailangan, no? Dito kasi patagilid, so walang issue sa tubig. Pero problema dito pag magbaha dun sa taas, no? So dito walang kanal. So yung mga ugat. Lumalabas yung mga ugat ng talong, no? So yan yung mangyayari. Now of course yung pakain frequency, again sa atin best is every 4 days. Lalo pag every 4 days ka mag-harvest, the best yung every after harvest pakain para madali ang pagtubo. Yung maintenance nito pwede ra complete or 16-20, pwede plus putas, pwede ka mag-drench. Yung dami depende yan sa bunga. So sa akin minimum tayo mixture of 4 kilos, depende sa dami ng bunga. So sa ganitong pakabata, ito pakalago is 4 kilos ay enough na, no? So habang tumatangkad, lumalaki, so mag-increase ka ng abono. Pwede nyo ring subukan yung sa Golden Agro. Maganda yon, maraming mga micro elements na pwede makatulong sa tanim. So ano pa? Meron pa ba? Of course yung panahon, yung pagbunga is panahon yan talaga, no? So dito sa kahit anong tanim dito, lalo dito sa talong, preferred nito yung ulan. At least twice a week, maski 3 times a week, maganda, no? Yan yung gusto ni talong. Of course dapat may strategy ka paano mo mapanatili yung bulaklak na mapatuloy mo na maging bunga. So sa atin is pakain, dapat yung pag-spray, frequency sa spray, no? Yung pakain, of course pag ganito mag-apply tayo ng foliar maski once a week, okay na, no? So pag mahal yung presyo, of course pwede ka mag twice a week, makita mo naman yung results, no? So yun lang. Ano pa ba? Kung may nakakalimutan kayo, kung may nakakalimutan pa ako, pwede kayo mag-comment. Sasagutin natin yung mga talong doon sa comment, yung mga tanong doon sa comment section, no? Paano? Again, assignment natin, na-miss ko na yung talong kasi puro na lang tayo ang palaya, no? So tatanim tayo ng talong ulit with God's grace and God's blessings, no? So yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer. Karay, anong ligas ay ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan ay saba ay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord, no? So tapos na kami mag-spray, tapos uwi na kami. God bless everyone. Thank you Lord.